New island, new adventure. From chasing waterfalls and riding the waves to tasting the local delicacies and discovering hidden gems, we're diving into the beauty, culture, and unforgettable experience that makes this island truly special. Welcome to the Happy Island, Catanduanes. Hi guys, so I'm currently back here at Naiya Airport for more adventure. Kasi meron na naman tayong panibagong gala and short travel lang naman ito. Kasi 3 days lang naman ako dito. So punta lang ako sa Catanduanes. So college pa lang ako, gusto ko na pumunta dito, kaya lang syempre walang time and wala pang budget. Ngayon at least medyo nakakaluwag-luwag na. So ayan, so meron na naman tayong pupuntahan. So it's my 49th province travel, no? So for now, I am 2 hours early for my flight kasi hindi ko naman expect na sobrang ikli lang pala ng magiging pila doon sa check-in and sa bag drop. So nagugutom na ako, no? So gusto ko i-explore ito munang airport kasi ngayon lang ako napasok ulit dito sa pang domestic flight na ano ba tawag dito sa mga gate, no. So may mga nakita akong mga bago. So try natin muna i-explore habang naghihintay ng flight. So ito yung parang food court nila dito, no. So parang ngayon ko lang to napansin. So parang bago to, no, kasi huli punta ko dito parang a year ago na din. So parang wala pa to. So ayan, so mayroong mga noodles. So, meron din silang mga lechon. No? So, they have also the Malaysian kitchen, aristocrat. They also have Yao Yao, Dunkin, Potato Corner, and many more. Okay, so ito yung Virac Airport, no? So parang isa siya sa pinakamaliit na airport na nakita ko, no? Kasi parang ano lang siya, oh. Ayan, isang ganyan lang. So pagpasok natin sa arrival, ayan, so kuha na lang ng baggage and then exit na. Okay, so ayan ako na yung aking luggage. Now, punta na ako ngayon sa aking accommodation. So, bayan na bayan lang siya, no? Kahit airport. Tapos paglabas mo, isang street lang din siya na parang ka lang sa probinsya. So, hanap lang tayo ng tricycle siguro na pwedeng masakyan bago tayo gumala. Pahinga lang tayo ng saglit. So, ito, dito na ako ngayon sa aming first stop, which is yung Talisoy Beach. Okay, so, ano lang naman siya, beach, and then, dito yata makikita yung, ano ba yun, Jesus Christ face na sikat. So, mapapansin nyo, ayan, ang presko, no? Ang ganda. Perfect na perfect for summer, no? So, hindi ko in-expect na ganito kaganda dito, no? Kasi sa mga picture na nakikita ko parang hindi ako ganun satisfied. Pero sa personal, wow, ang ganda pala. So, hindi ko in-imagine na magugustuhan ko tong Talisoy Beach. So gusto ko na agad lumangoy. So actually, parang wala masyadong tao, no?
Kung makikita nyo, sobrang plain lang ng dagat. May ilan-ilan, pero sobrang konti lang. So parang mas nakakaganda kasi nga, hindi naman ganun kadami yung tao. Diba, kahit naman kayo, no? Mas gusto nyo sa dagat kapag hindi ganun karami yung tao. Ang halakas, ang presko ng hangin. Kaya pala ito tinaguri ang Land of the Howling Wind kasi sobrang presko ng mga hangin nila. Ayan. Tapos kung makikita nyo, meron pang may cruise na dumadaan. Kita ba? Ayan. So ayan, may cruise pa na dumadaan. Woo! Saya! Okay, so andito and medyo maraming ano ba to, seaweed? Medyo marami lang, pero may mga part naman wala. So andito ko ngayon at nakikita ko yung sikat na rock, no? So yung Jesus face. So ito yan. Ito yung sinasabi nila. Pakita ko na lang. Mukha ba? Ayan, yung rock na yan. Nasa dulo. Okay. Anyways, bago ko siguro lumangoy, palipad muna ako siguro ng drone, no? Kasi para ang ganda ng dagat, ang ganda ng lugar. So, sayang naman kung mamimiss ko, no? Okay, palipad muna ako. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. So, swerte lang daw pala nangyari na wala masyadong tao kasi kapag weekends daw and kapag siguro April, May, puno daw dito palagi. June na rin naman kasi. Tapos medyo nag-uulan-ulan naman na. Kaya, kundi na rin tao. Gusto ko na lumangoy. Kaya lang pupunta pa kami sa another beach. So, I think doon na lang siguro ko lalangoy. Kesa doble-doble, di ba? Para hindi pa ako basa. Actually, malapit lang dito yung beach na next na pupuntahan namin. So, siguro balik na ako kasi mga nakakailang minutes na rin ako dito. Baka naiinit na yung aking tour guide. Okay, sige. See you sa next location. So next stop, we're here at Twin Rock Beach. So bakit siya tinawag na Twin Rock? Kasi dahil dito, ayan, sa dalawang yan. Kasi daw, hindi ko alam. Basta yan yung Twin Rock na tinutukoy. So, ang nice din nung sand dito. White din siya. Though medyo mabato lang dun sa bandang dagat. Ang ganda din itong Catanduanes, no? So, napansin ko lang din, no? Ang dami ko nakikita na foreigner. So, akala ko hindi masyadong ma-foreign tong province na to kasi hindi ko naman siya naririnig sa mga sikat, di ba? Like yung Cebu, Palawan, Siargao. Catanduanes hindi masyado, pero pinupuntahan din pala siya ng mga foreigner. So, umorder na ako ng lunch. Pero sabi, mga 20 minutes pa daw bago ma-serve. That's why, ito, mag-swing muna ako. Para mas ma-refresh. Mas probinsya vibes. So, ito tanaw ko. Saya, di ba? Nakakamiss yung mga ganito. Parang huling beach ko yata. Boracay pa, 2025. So, isang taon din ang nakalipas. Kaya medyo na-miss ko yung dagat. Ang sarap. Alam mo, nakakamiss yung mga ganitong panahon. Kasi dati sa probinsya namin,
may duyan. So, every tanghali, di ba? Ang sarap nung nasa ilalim ka ng puno, tapos nagduduyan ka lang, tapos doon ka makakatulog. Di ba? Balik na tayo, baka nandun na yung aking pagkain at ako'y medyo gutom na din. Hey guys, this is Catanduanes Motor. If you want to visit Catanduanes, please don't hesitate to message me. Okay? Promote pa si Kuya. So, hindi na kami natuloy sa Maribina Falls kasi nga, sabi ng tour guide namin, o tour guide ko, wala daw tubig doon. So, masasayang lang din pupunta kami kasi hindi naman din maliliguan, no? So, hindi din siya ganun kaganda kasi nga walang tubig. Kasi bato-bato lang makakita. So, ngayon, diretso na kami dito sa Bato Church. So, hindi naman ako Catholic, that's why hindi na ako pumasok, no? So, dito na lang ako sa labas, waiting dun sa ibang kasama ko. So, mag-isa lang naman ako nag-tour, since nakamotor lang ako. Pero may mga iba pang sinabay yung aking tour guide, no? So, parang sama-sama kasi yung mga nag-avail ng drone para isang kuhanan na lang daw. So, ganun yung nangyari, ewan ko. Anyways, yan, so hindi ako pumasok kasi nga hindi naman ako Catholic. So, since it's part of my itinerary, so bumaba na lang din ako at check ko na lang. So after this one, so Binurong Point na ang punta namin. So which is yun yung main highlight or yung highlight ng aking tour for Catanduanes. So maaga pa, so parang 1:50 pa lang, wala pang 2:00. So malapit na daw yung Binurong Point dito and mag-hike ng konti. So sabi nila parang 15 to 30 minutes daw, depende sa pace. So pero medyo mainit nga lang. So nagwe-wait lang ako ng konting oras kasi sobrang init pa. Though humahangin naman ng konti, kaya lang siyempre mainit pa din. Pero mas mainit pa rin naman sa Manila. Pero ayun, naantay ko muna ng konting hapon para pumunta doon, no? Kasi may araw-araw pa. Mas maganda doon kasi medyo pa sunset na. So, yan, tambay-tambay muna tayo dito habang nag-aantay na ang oras. Times change, and there's no one left to pick the pieces up. Not fair when I'm all alone to help you in your times change right in front of me. Truth is, I don't need to see. I could sit around and sing. I'll follow you due north. I'll follow you due northeast. I'll follow you due north. I'll follow you due northeast. I'll follow you due north. I'll follow you due northeast. We're going to Binurong Point. So medyo nakakahinga lang umakyat. Taas. Hindi naman magpaya. Papagod na ako. Hindi ate kaya. Kaya naman. Sanay ako sa pagod. Ay. Bigat di kasi nung gamit ko. Pero hindi naman. Nakakadagdag lang siya ng pagod. Uy, ito pa eh. Sa 1/4 pa lang tayo eh. At least 1/4 na
Marami po bang ano doon, kalabaw or baka? Meron po. Marami. Wala po nandun yung mga baka. Hindi ba sila palagi doon? Bumababa. So, hoy. So, medyo patag-patag ngayon ang daan. Buti na lang chill lang yung gala ko kanina. Naka-beach lang ako kanina, ate. Buti na lang, sa Talisoy lang ako. Ay, nakapagod. Ang dami. Wala po bang upuan dyan? And so, we're halfway. And patag na rin naman na yata. Patag na ate, no? So, ayan. Wala na masyadong nakakapagod na part. And so, medyo maganda na yung pathway natin, no? Ayan. Pagliko ba ate, ito na? So, ito nakikita na natin. Ito yung ate, no? Yung pababa. Oh, ang lawak niya. Ang ganda nga. Ay, ito, ang ganda dito. Wow. Kakatakot lang, no? Kasi medyo parang isang madulas ka. Dali ka. Oh, ganda. Subudan muna tayo doon. Ang ganda. Hindi ako na-feel sa Binurong Point. Para talaga siyang Batanes, no? Parang Batanes to ate, no? Ang ganda. Pa-amaze. Ganda talaga ng Pilipinas, eh. Lawak niya, no? Medyo ano lang talaga. Medyo delikado lang. Nakakatakot ng slide. Kasi medyo stiff yung daan. And talaga pag nadulas ka, paalam pa na. Ano yun? Kala ko sa taas. Alon pala. So, let's enter the point. Aso pa sila kuya. Oh, ang cute. So far, ito yung favorite ko sa mga napupuntahan ko as of now. So, bago din naman akong pumunta. Based on my research, ito naman talaga yung highlight nga na sinasabi ko. So, siya din naman yung gusto ko talagang puntahan. And, hindi naman ako nagkamali. Ano yun ate? Gamit, no? Ayun, pwede dun no? Ayan, no? Pwede mag-drone. Gandun. Ang lawak. Island shining in the sea, 7,000 dreams with me, from Manila to Cebu shore, Philippines, I love you more. Hello Philippines, you're my melody. Every wave is singing free. Hello Philippines, bright and true. My forever home is you. Smiles as warm as morning light, hearts are dancing through the night, from Mindanao to Luzon skies, hope is shining in your eyes. Cooling Philippines, you're my melody. Every wave is singing free.
Okay, so ayan, pababa na kami, no? So, ayan, tapos na kami sa Binurong Point, pababa na. So, dito natatapos ang aming tour. Okay, for day 1. So, bukas mas marami daw kaming pupuntahan. So, I hope mas sulit bukas, no? Kasi late na rin naman ako nag-start today. Kasi nga, galing pa ako ng airport. Pero kahit na konti lang pinuntahan, nadala naman ang Binurong Point. Sobrang sulit. So, goodbye, Binurong Point. Hala, pero ayoko pang umalis ng gundo niya. Siguro, isa to sa mga top 10 ko na favorite spot as of now sa Philippines. So, kapag pupunta kayong Catanduanes, make sure nyo nakasama to sa itinerary. And also, ang sabi nila is maganda daw hapon kasi nga, pag umaga, sobrang daming tao dito. So, kagaya namin, ayan, hapon kami pumunta. Ayan, kami lang. 'Di ba? Mas na-enjoy. So I ordered their sizzling sisig, no? Welcome. Actually, masarap siya. Crispy, no? Masarap ang sisig niya. Gusto ko. Ano lang, ang cons lang dito is yung order ko is hindi siya good for one. So, hindi sila solo friendly. So, nagtingin-tingin ako ng mga food nila pang solo. Kaya lang, available lang is yung chicken, fried chicken. So, medyo ayoko ng fried chicken ngayon, lalo ngayon sa medyo fine dining, tapos ang kakainin ng ating fried chicken, di ba? Hindi ba ako naman? So, as my favorite, sizzling sisig, ito yung in-order ko, tinry ko lang. Medyo pricey din kasi yung mga pagkain, kaya hindi ako maka-order ng madami. So, totoo yung chismis na masarap yung mga pagkain dito. So, gusto ko lang pala i-share ngayon, no? So, baka may nagtatanong, so kung nakuha yung aking tour guide dito sa Catanduanes. So, nakita ko siya sa social media, no? So, una sa TikTok, kita ko siya. Ito yung mga drone footages niya. So, I was impressed by him. So, pinota ko siya. Luckily, available naman siya ng sinabi kong day. And ito ay si Catanduanes Motor. Okay, so magaganda yung mga result ng aking mga drone show. So, I hope nakita nyo naman. So, kung gusto nyo mag-Catanduanes and magkaroon ng mga magagandang drone shots, I think pwede nyo magamin sa kanya. So, for now, I think dito ko natapusin ang aking day 1 sa Catanduanes kasi wala na rin naman akong gagawin after nito. Pagka-uwi nito, ligpit lang ako ng gamit and then tulog na rin ako. So, sadly lang, affected yung aking accommodation ng brownout. So, brownout hanggang alas 2 ng umaga. Luckily naman may generator, kaya lang bawal mag-aircon. So, balik tayo sa electric fan. So thank you sa manonood and see you sa mga susunod kong araw dito. Bye!